Amen. Glory to God. Wala tayong pasok kaya mag-aral tayo ng salita. Dito sa Revelation chapter 2 verse 2, no? Ito po ay sulat na sa mga Church of Ephesus, sa sulat sa iglesia ng Ephesus. Sabi ito sa verse 2, chapter 2 verse 2, batid ko ang iyong mga gawa at ang iyong pagpapagal, pati na ang iyong pagtitiis at kung paanong hindi mo mapagtiisan silang mga masasama at sinubok mo silang mga nagsasabing sila ay mga apostol at hindi naman sila gayon. Ano pat natuklasan mo silang pawang mga sinungaling, no? At ikaw ay nagpatuloy at nagtitiis at alang-alang sa aking pangalan ay nagpapagal ka at hindi ka nanlupaypay. Sa verse 4, gayon man ay may kaunting bagay akong laban sa iyo dahil iniwan mo ang iyong unang pag-ibig. So, amen. Mga kapatid, no? Ito po ay sa church ng Ephesus, no? Ang mga tao po ron ay nagpatuloy sila, no, sa paggawa ng mabuti, ganyan. Lahat sila ay dumalo, no? Batid ko ang iyong mga gawa, no? Iyong pagpapagal. Nagpapagal sila at nagtitiis sa mga gawain patungkol sa gawain ng Diyos. Ngunit ang hinahanap ng Panginoon sa kanila, mga kapatid, ay yung pag-ibig nung una silang sumampalataya sa Panginoon. Kasi ang ibig sabihin po nito, mga kapatid, pwede tayong sumamba, pwede tayong umawit, magpupuri sa Panginoon, ngunit wala naman ang dati, yung puso natin hindi nakatuon sa ating Panginoon, no? At dito sa 3 sabi, at ikaw ay nagpapatuloy at nagtitiis at alang-alang sa aking pangalan ay nagpapagal ka at hindi ka nanlupaypay. So, ibig sabihin, maligalig silang nagsasamba itong Church of Ephesus, no? Nagsasamba sila, ngunit may isang bagay na natuklasan ng Panginoon sa kanilang. Gayon ay may kaunting bagay akong laban sa iyo dahil iniwan mo ang iyong unang pag-ibig. So, mga kapatid, useless po ang ating pagsamba, ang ating pagdalos sa gawain ng Panginoon kung wala naman po sa ating puso. Hindi po sa puso ang ating pagsasamba, no? So, maraming mga Kristiyano, mga kapatid, na nagsasamba sila, nagagamit sa gawain ng Diyos, ngunit wala po sa puso. Ang ibig sabihin ay ang kanilang paglilingkod ay sa labi lang, hindi sa puso, no? Hindi sila nakatuon sa Diyos na kanilang pinupurihan, no? Kundi sa mga tao sila naglilingkod. Kaya ang hinanap ng Panginoon sa atin, mga kapatid, ang dati nating pag-ibig sa Diyos nung tayo unang sumampalataya, mainit po tayo, no? Yun po, ang kainitan na yun ay dapat magpatuloy sa gawain. Yun, hindi po yung dumadalo na lang tayo, ganyan, kasi nahiya tayo sa pastor o ganun, gumawa tayo sa mga ministry natin, pero hindi sa puso po natin, labag sa kalooban ng ating puso. So, ito po ay hindi kalugod-lugod sa Diyos, no? At ang sabi dito sa verse 5, no? Kaya nga alahanin mo kung saan ka nahulog at magsisi ka at gawin mo ang mga gawang nauuna, o kung hindi, mapapariyan ako at sa iyo aking aalisin ang iyong kalagyan ng ilawan mula sa kinalagyan nito, no? So, maliban lang kung ikaw ay magsisisi. So, mga kapatid, kailangan po nating taos-pusong magsisisi. Ibalik po natin nung una tayong tumanggap sa ating Panginoon sa Kristo, no? Yun po ang hinahanap ng Panginoon, yung sa puso mo ang sunod sa Kanya, hindi po yung pakitang tao lamang, mga kapatid. Nagsisimba nga tayo, gumagawa tayo ng ministry, na membro tayo, pero wala naman sa puso natin. So, bagsak po tayo roon. So, glory to God. Hallelujah.